tuloy mga abay at taong bahay at kasama natin ngayon para mag-explain ng tungkol dito sa K-12 curriculum ay si Dr. Supan, Beck Supan. Great morning! Isang magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre kasama naman niya si Dr. Ronnie Kainglet. Kumusta po? Okay naman po. Magandang umaga po sa lahat na nanonood ng taong bahay. Yes. Hindi ho ba, pag gising natin sa umaga sinong unang-una niyong niningitian? Sarili ko. Siyempre, hindi nga. Siyempre po, kailangan, pagka nginitian ko po, gaganyanin ko pa po siya. Ganon, no? Kasi po nanggigigil ako sa kanya. Ganon. Sabi nila, dapat daw sinasabihan natin na, hello, beautiful. Hi, handsome. Tama. Tama po yun. Kasi wala pong magmamahal sa atin ang higit sa sarili natin. Mga away, nabanggit lang natin yun. Medyo bago tayo tumungo dito sa napakahalagang tatalakayin natin tungkol nga dito sa K-12, hanggang ngayon, mga abay, marami pa rin sa ating mga abay ang ano ba naman yan? Ang hirap-hirap na nga ng buhay, i-implement pa ito, pero sabi naman ng iba, malaking tulong yan. Lalong mapapataas ang uri ng ating edukasyon. Tanungin natin dito sa mga eksperto. Unahin mo muna natin si Abay Beck tungkol dito sa dun sa mga nagsasabi na malaki ang mabebenepisyo natin or advantage nitong K-12 na ito. Napakalaki po. Kapag ka sa unang dating, kahit po kami, nung una po namin narinig, ano na namang pasakit yan. So, kumbaga po, pag hindi nyo naintindihan, hindi nyo naliwanagan, ano ang kagandahan talaga niya, ganun po ang magiging reaksyon. Kaya kailangan talaga is massive information dissemination. So, ano po ba ang K-12? K-12 means kindergarten up to grade 12. Ano po ang pinagkaiba niya dun sa dating curriculum? Sa dating curriculum po kasi, tinatawag nating basic education curriculum, ang bata po ay required lang pumasok sa grade 7. Ibig sabihin po, kindergarten is not mandatory. But in the K-12 curriculum or program, mag-uumpisa po ang bata sa 5 taon. At age 5, mag-start na po ang kindergarten and then 6 years old, magiging grade 1 na siya. Unlike in old curriculum, optional po ang pag-enroll ng kindergarten, preparatory. So, ibig sabihin, yun lang well-to-do, yung may kaya lang, silang nakaka-afford. So, ngayon po, pinantay na lahat. So, kindergarten is already a must for the, kumbaga, early childhood education po. Para doon sa ating mga abay na sinasabi nila, teka muna, okay, maganda yung sinabi na yon ni Dr. Beck Supan. Pero paano naman yung karagdagan na gastusin yan si Abay Ronnie? Sa biglang tingin nga, papapahaba yung pag-aaral ng mga bata dahil dadagdagan siya ng 2 basic education na senior high school. Pero sa totoo lang po, ang magiging context nito ay yung mga magulang makakatipid pa. Kasi yung kanilang mga anak na kung graduate sa public high school, gusto nila sa private papasok, ay ang gobyerno magbibigay sa kanila ng voucher system para yun ang gagamitin nila sa pagpasok nila ng senior high school. So, ibig sabihin, makakatipid yung magulang doon. At ang isa pa na magandang context ng programa ay yung mga subject na dapat kukunin ng bata sa college ay mababawasan. Kasi ang mga core subject ngayon na nakalatag sa curriculum ng K-12 na dapat i-offer sa college ay ibabawas na ng CHED doon sa curriculum. So, ibig sabihin, the lesser the units na kukunin sa college, the lower the tuition and fee. So, ibig sabihin, bababa yung gastusin. Yun ang hindi naintindihan ng maraming critic nung curriculum. At ang isa pa, mas lalong mahahanda
yung mga bata. Ano ho? Isa po yun sa Oo. magandang advantage po niya. Kasi pagka-graduate ng bata ng senior high school, 18 years old na siya. Majority age na siya na pwede na siyang legally employable. So, ibig sabihin, halimbawa, kumuha yung bata nung track niya ay vocational sa TechVoc. So, equip na siya ng mga skills Oh. na pwede niya nang gamitin na mag-apply sa trabaho. Oo. So, kung walang kaya yung magulang na pag-aralin siya sa kolehiyo, so pwede na siyang maghanap ng trabaho. At ang kaigihan pa, kapag yung school na kaniyang pinag-aralan ay may link sa mga industries, doon siya mag-OJT, so pwede siyang i-absorb ng industry na yun, ng company. So, ibig sabihin, kapag hindi na kaya ng magulang pag-aralin, pwede siyang Pwede na magtrabaho. magtrabaho. So, yun ang isa sa pinakamagandang advantage ng program nito. At kami sa paralan, sa New Era, ay sinisikap namin na mag-offer ng mga national certificate courses with TSDC po, ma'am, di po ba? Para sa ganun ay mahanda po talaga yung mga magiging graduates po ng senior high school At po ang natin. New Era University, ready na po dito. Ready na po tayo. Ano po ang ginawang paghahanda ng New Era University? Unang-una po, pinag-usapan namin kung paano ho namin aayusin yung curriculum. Kasi yun ang pinaka-skeleton ng ng ating K-12. So, inayos po namin ang curriculum. Nagkipag-coordinate po kami sa lahat ng mga college deans. Then we plan together and we will sit down together on how we will improve the curriculum of the K-12. Kasi po yung pinibigay sa amin ng DepEd, those are just the minimum requirement. Oo. Now, since po tayo ay gusto nating mas mapaganda pa ang kalidad, so we try to improve the curriculum. Alam niyo po kasi, ang K-12 po ay meron tinatawag nating exit points, kung saan ang isang graduate ay pwede na po na makapaghanap buhay. Pwede rin po silang, they can end up being an entrepreneur o magkaroon sila ng sarili nilang negosyo or they may also pursue college education. So there are 3 exit points and marriage is not one of them. Hindi, huwag natin isama yun. Huwag po natin Huwag, isama yun huwag, para oo. mas magiging maganda ang kinabukasan nila. Ngayon, dito po sa sinasabi nga po na ito ay ipinapatupad na, no? Ipatutupad na nga po. Ipatutupad na po Opo. starting next school year. Yan po ay itong... Itong opening po ng school kailan year. po ba ang opening ng... June 13 po ang first day ng klase. June 13. Ayun. So, ang enrollment po is on May 10 for the grade 11. Ay, holiday po pala tayo doon. May 13 po. May 13 na. Opo. So, sa pagdagsa, inaasahan na ba natin na yung dagsa ng mga mag-i-enroll? Sa ngayon po, marami nang nag-enroll sa grade 11 eh. Medyo dinagsa po tayo. Kaya ang mangyayari, magkakaroon po tayo ng mga classes sa panggabi. Para lang po ma-accommodate lahat ng mga pumapasok sa atin. Ayun. Paano ho ba mag-enroll sa New Era University? Doc Ronnie. Ang proseso ng pag-enroll ay una, kailangan nilang yung mga nagpa-register na po kasi may pre-registration po tayong ginawa. So kapag nakapag-pre-register na sila, ngayon ay pwede na silang magpa-register officially through our registrar's office. So ibibigay po doon yung mga requirements na hinihingi. Anong mga halimbawa ng mga requirements? Una, kailangan nilang magbigay ng kanilang Form 138, which is the report card. And then, kasama na po doon yung kanilang birth certificate na galing sa NSO po. And then, may mga patutuo po na kailangan na galing sa lokal. Okay. Endorsement ng mga kapatid kung sakali na hindi
kapatid sa So, iglesia. it's a non-sectarian school. Non-sectarian. Yes, ang Apo. Ura University. Ayun. Baka meron pang gustong idagdag si Doc Supan. Kailangan din po nila na mag-present ng Certificate of Good Moral Character. Ayun. So, mga abay, meron pa ba kayo na gustong malaman sa K-12? Pwedeng tumawag sa inyo. Pwede po. 981-4221, local 3823, local 3824, local 3826. Doon po ang mga registrar's office namin at principal's office. Pwede rin po sa guidance office namin, local 3827. Ayan. Baka meron kayong gustong batiin, ma'am. Gusto ko pong batiin lahat ng mga taga New Era na nakikinig po ngayon, lalo na po sa principal's office. Sabi nila, batiin ko daw po sila. Hello. Nag-umpisa kay Ophel, kay Jo, kay Gina. At sa lahat po ng faculty na ngayon ay busy sa paggawa ng card. At sa lahat ng mga estudyante na sa ngayon ay nagbabakasyon na, isang magandang umaga sa ating lahat. Enjoy nyo ang inyong bakasyon. Yes, Doc. Dr. Ronnie. Gusto ko lang batiin yung mga nagpapabati kanina ng mga faculty ng Mathematics at saka Social Studies Department po. Ayun. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po sa pagbahagi niyo sa amin itong tungkol sa K-12 na ito. At sa lahat ng mga estudyante, enjoy niyo muna ang bakasyon. Oo, mahaba pa ang panahon para makapaghanda kayo ng mabuti para sa darating na pasukan. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Babalik agad ang Taong Bahay, mga bay, dahil marami pa tayong kakwentuhan sa kabuuan ng ating programa. Nandyan si Miss Giselle na ibabahagi niya sa atin yung naging experiences niya nung siya'y nag-aral sa abroad. Pero Pinay na Pinay po ito. And of course, andyan na sina Kyle para sa Easy Shop. Kasama naman si Abay Maylin. Babalik kami. Diyan lang kayo.